bilis. Magandang hapon po sa ating lahat. Wow! I-high five mo nga ang iyong katabi ngayong hapon. Ay, hindi pa wala mai-adjust to. Isa ko pong kagalakan, ako po'y makapagsalita or makasama kayo ngayong hapon, 5 o'clock service ng Cornerstone Marikina. Ilang taon na po ako dito at ako po'y masaya, nakasama kayo ngayong hapon. Hindi ko po inaakala ito, pero salamat sa Panginoon, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay ating pagpurihan at ating paglingkuran. Amen? Ako po'y nasa bakasyon, pero patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay inassign ng ating Cornerstone Singapore din na mag-pastor ang ating Cornerstone Hong Kong. At 6 na taon na rin po tayo doon sa Hong Kong ngayong September. At salamat sa Panginoon. At isi-celebrate din namin ang aming anniversary sa last Sunday ng October. Amen. September kami 6 years, pero ang celebration namin ay sa October, last Sunday, sapagkat ito po napaka-busy kasi yung van ko rin. Yan. At ako po nagpapasalamat sa hindi ko po inasahan na magsasalita rin po ako sa inyo at sa aking mga in-laws, mga mahal sa buhay, ang aking mga magulang ngayong hapon na ito. Yan, may mga bisita tayo kahit alam ko iba't ibang lugar kung saan sila galing, si Ate Grace from Pangasinan. Yan, nakarating din, naligaw-ligaw daw, hindi siya ang naligaw, yung taxi na kanyang sinakyan. Galing pa po siya ng Pangasinan, dating member natin siya sa Hong Kong. At nag-for good po dito at nalaman nandito ako kaya hinanap niya ang Hong Kong. At ang bawat isa sa atin, mga taga Isabela, palakpakan niya natin ang Panginoon, mabuhay po. Thank you sa inyong pagdalo. At mga taga Quirino, yan. Nueva Ecija, yon, ang mga parents din ni Pastor Tonti at mga taga Marikina, yan, mga Jenners, Kabataan, and YA, mix na po dito. At ako po'y masaya na makasama namin kayo ngayong hapon. Hallelujah. Nung Sunday, nag-preach po tayo sa Antipolo Church, Cornerstone Antipolo, at itinuloy natin ng Webes sa Concepcion naman, Concepcion, Cornerstone Concepcion. At napakasaya na makilala ang bawat pamilya ni Kristo dito na kahit maraming mga pagsubok ay talagang nakikita ko po yung yung sigasig, yung init at alab ng bawat isa. At noong nakaraang, kailan ba yon? Friday night yatang nagtipon din ang mga leaders, mga mommies. Nagkasama-sama din kami at ang aking iniwan sa kanila at gusto ko nang i-remind sa ating lahat na sa ating paglilingkod, Marikina Church, panatilihin natin ang alab natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat mabilis lang magpaalab pero mahirap manatiling nag-aalab. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, manatili kang nag-aalab sa Panginoon. Ay, hindi na convinced. Sabihin ulit, parang hindi siya convinced. Ay, parang meron pa tayong galing Australia. Well, sino yung Melbourne? Taga Melbourne. O, wala rito, akala ko siya. Di ba? Yung bisita natin from Melbourne. At ilang araw na lang, actually ako po'y nagpapasalamat bago po ako magpatuloy, baka malimutan ko, ako po'y nagpapasalamat din po sa inyong suporta sa aking anak, si Melwin, at si Pastor Tonti sa kanilang nalalapit ng pag-iisang dibdib. Ang kanilang, ako po ay isang proud na magulang at katulad nga ng kanta ni Melwin nung bata, Diyos lamang ang nakakaalam. Nagbigay ng Lord ng kanyang lang lalaking magmamahal sa kanya ng tapat. At ako po'y masaya. Amen. Isang magulang, matagumpay po ang bawat isa sa atin. Kaya sa mga naghahanap ng mga mapapangasawa, maging partner sa buhay, sabi ni Pastor, panalangin ang kasugutan. Bili ni Pastor, ako daw ay manalangin. Amen. Pero hindi po yan ang topic natin ngayong hapon. Naka-live pa tayo pala. Nilive ko sapagkat marami rin pong sumusubaybay sa ating Cornerstone Hong Kong ngayon at gusto rin po nila, na-miss nila ako kahit malayo, gusto nilang marinig pa rin ang boses ko at mga nagre-replay. At good afternoon sa mga nandyan din sa ating congregation sa Hong Kong. At yun po. Okay, ngayong hapon, nasa first Sunday pala tayo. Ang bilis ng araw at isang buwan na lang, tayo na po ay dadako sa ating, ano pong maalala nyo pag buwan ng November? Thanksgiving!
Amen? Hindi ko alam, alam ko, ang Cornerstone, tuwing November, pinagdiriwang ang Thanksgiving, taunang selebrasyon ng pagpapasalamat yung sacrificial giving natin sa Panginoon. Sapagkat hindi natin ipapaintulot na matatapos ang taon na hindi natin pinapasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya alam ko may series tayo about giving ngayon. Amen? Bago natin marating ang Thanksgiving. At same din po sa ating church sa Hong Kong. At buong Cornerstone po ay sineselebrate po natin ang Thanksgiving every year. Kaya nasa series po tayo ngayong hapon at bago po tayo magpatuloy, samahan nyo nga po ako ng isang panalangin at atin pong idulog sa Panginoon ating pag-aaral ngayong hapon. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa kalayaan na kami makalapit, na makinig, Lord, sa inyong salita. Panginoon, maranasan muli ang iyong pag-ibig, ang iyong pagsama, at una sa lahat, Lord, maiparating at malaman namin ang iyong naisin sa aming mga buhay. Lord, inaamin namin kung hiwalay kami sa inyo, wala kami magagawa. Ikaw ang aming karunungan, sa inyo nagmumula ang katalinuhan at ang pangunawa, O God. So Lord, this day, this place, O God, ino-offer namin sa inyong mapagpalang kamay at pagpalain mong bawat isa na naririto, bawat puso, Panginoon, ay maging matabang lupa, natatamnan ng iyong mga salita, O God, na walang nanakaw, Panginoon, sa mga salitang itong maitatanim ngayong hapon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Isang palakpak nga po para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Ngayong hapon, ang ating pag-aaralan ay bibihira or ito yung kinakagalitan, lagit kinokontra ng kaaway. Ano kayang topic yon? Ang ating topic ay ating pinamagatang The Act of Generosity. Sabihin nga natin, The Act of Generosity. Generosity ay yung masagana or mapagbigay na kaugalian. So, bawat isa sa atin, alam ko po na meron tayong nature na mapagbigay. Amen? Pilipino, mayroong hospitality. Meron tayong bayanihan system, di ba? Hindi natin ipagkakait yung tulong kung kaya natin. Kaya kahit bumagyo, bumahayan, ngumingiti ang Pilipinong nagtutulungan. Di po ba? Sapagkat nature natin bilang mga Pilipino ang nagtutulungan. At ito po ay napakahalaga na ipagpapatuloy natin, katulad nga ng kalooban at gusto ng Panginoon sa atin na makita yung generous heart sa atin bilang mga Kristiyano. Sapagkat marami rin pong nagsasabing sila'y mapagbigay, pero meron pong mga limit lang ang kanilang pagbibigay sa Panginoon. So, bigyan lang nila yung gusto nilang bigyan. Tulungan lang nila yung gusto nilang tulungan. Pero ang gusto ng Panginoon sa ating lahat ay kahit sa anong kalagayan, kahit sinong tao, maging bukas ang ating puso sa pagbibigay. Amen? Financial man yan, time man yan, or ano pa man ang bigay sa iyo ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa atin na meron tayong pusong mapagbigay. Amen. Purihin ang Panginoon. At iyan po ang gusto ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. So, the act of generosity, akin pong ibabahagi sa inyo sapagkat ang gusto ng Panginoon, hindi lamang tayo puro salita. Amen? Sino po yung makaalala yung sinabing, you can love without giving, but you can't give without loving. Baliktad ba? You can't love without giving, but you can't love without giving. Amen. Parang nalito na ako. Pwede kang magbigay na hindi nagmamahal, pero walang nagmamahal na hindi nagbibigay. Yan. Sinong mga nagsasabing nagmamahal pero hindi mo na nakikita ang kanyang effort? Sabi nga sa Santiago, katulad ng faith, without action, ano sabi? Ang pananampalatayang walang gawa ay? Kaya't ang nagsasabing nagmamahal pero wala namang effort at ginagawa ay patay pa rin. Hindi totoong pagmamahal sapagkat ang totoong nagmamahal ay gumagawa, nakikita sa pamamagitan ng gawa. Amen? So yan ang gusto ng Panginoon ay parating sa ating lahat. Atin pong tutunghayan ang ating topic ngayong umaga, ngayong hapon, ang ating teksto sa atin pong titignan sa Mark chapter 12 verse 41 to 44. At dito po matutunghayan natin, itong talatang ito, yung si Jesus Christ mismo nung nasa lupa siya. At siya mismo ang nagmasid.
Amen. Imagine natin na nandito tayo sa church at panahon ni Jesus, nakaupo siya sa tabi ng offering bag. Yan. Dito sa kasaysayan, basahin nga natin. Naupo si Jesus, verse 41. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Verse 42. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, napagmasdan niya ito, inihandog ng biyudang iyon ang higit na marami, sabi niya, ang inuhulog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inuhulog ng lahat, ng kanilang lahat, yung mga mayayaman, sinasabi. Verse 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon ay bagamat siya'y dugha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita ngayong hapon. Si Jesus Christ ang nagsasabi sa talatang ito. At sino yung tinuturuan niya dito? Ang mga mananampalataya. Sapagkat nasa templo siya, napagmasdan niya, kasama niya ang kanyang mga disciples. At alam niyo po ba, na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, siya ay naririto. Inililista, sabi ng Bible, nililista at nakikitang ng Diyos ang bawat ginagawa natin. Maging lahat ng ninanais or nasa ating mga puso. Kaya't may isang tao nagsabi na ang gusto niyang i-offering daw ay $2 lang. Amen. Nasanay po ako sa dollars, kaya pagpasensyaan niyo na po kung mababanggit ko ang mga dollars. Amen. Pesos. Amen. Ang gusto niyang ibigay lang ay 2 pesos, pero wala siyang barya. At ang naibigay niya ay 10 pesos. At nung inulog niya na at nihulog niya na ang 10 pesos at sa bandang huli, namatay na siya. At doon sa langit, tinignan niya ang aklat ng buhay. Nakita niya sa date na ito, nag-offering siya ng $2, 2 pesos. At sabi niya, Panginoon, nung date na ganito, 10 pesos ang inuhulog ko, bakit 2 pesos lang ang nakalagay sa listahan? At ang sabi ng Panginoon, yes, 10 pesos ang inihulog mo, pero ang nasa puso mo ay 2 pesos lang. Kaya alam ni Lord ang bawat puso natin. Amen? Alam niya kung sino yung mapagbigay at kung sino yung madamot. Yan. Kung pagbibigay ang ating pag-uusapan, marami pong nagagalit. Sapagkat pag nagturo na ang simbahan at pagbibigay, sabihin na nila, naghihirap na siguro ang church. Wala na naman makain siguro. Ang pastor, kaya about offering na naman ang ituturo. No, mga kapatid. Tapat ang Diyos sa aming mga buhay, hindi po namin kinukuha ang mga offerings or tithes and offering ninyo sapagkat nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. Hindi namin tungkulin or hindi namin gawain na kasamsamin ang mga salaping inialay nyo sa altar ng Panginoon. At bawat iniaalay natin sa Panginoon, ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan at hindi ito nalilimot ng Diyos. Cornerstone Marikina at sa mga kamag-anakan. Amen? Gusto kong ipaalala sa ating lahat, huwag nating antayin na tayo ay yumaman bago tayo magbigay, bago makita yung generous heart sa puso natin. Sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa malaki, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Yung nga sabi niya, Pastora, pakipag-pray mo ako, 10,000 lang ang sahod ko. Pag naging 20,000 na, magta-tithes na ako, mag-offering na ako. At nung naging 20,000 na ang kanyang sahod, sana 30,000 na lang. 30,000 ulit, Pastora, ipag-pray natin, magbibigay na ako ng ikapo. At nung 30,000, naganap na naman siya ng 40,000. Walang katuturang paghahanap. At nung narating niya yung gusto niya, hindi pa rin siya nagbigay, naghanap pa rin siya ng naghanap. Kaya nung sabi ng pastor, sige, kung nahirapan ibigay ang yung offering, ang yung tithes and offering, ipag-pray natin, ibalik ka na lang ni Lord sa $10,000 na sahod. Bakit? Nung 10,000, nahirapan siyang magbigay. Nung 20,000, lumalaki na kasi. Naghanap na siya ng malaki sapagkat hindi na rin kasya. At nung lumalaki na, ganun pa rin. Kaya sabi niya, ang hirap na magbigay, ang laki na to.
Nung maliit, hindi siya pa rin siya makapagbigay. So, lagi nating alalahanin, kung sa maliit na bagay, hindi mo kayang mag-offering o mag-tithes, lalong-lalo na sa malaking bagay. Sinong gusto mapagpala dito at pagkatiwalaan ng milyon-milyon ng Panginoon? Alam ko, kung ano yung meron tayo ngayon, be faithful sapagkat diyan ka pagpapalain ng Diyos. Amen? Ating pag-aaralan, yung sabi, the act of generosity. Ang babaeng ito ay makikita natin na sa kanyang ginawa, sa kanyang paghakbang, inumpara ni Jesus ang kanyang kasaysayan sa mga taong mayayaman, milyonaryo, nagbigay sila siguro ng malalaki, pero hindi maramdaman sa kanilang kayamanan sapagkat nag-uumapaw ang kanilang kayamanan. Hindi nakurot ang kanilang mga puso o yung bulsa, hindi nasugatan. Pero ang babaeng ito, sabi sa talata, nagbigay siya, yung ibinigay niya daw na yon ay last na pera niya. At pagkabigay niya daw yon ay mawawalan na siya ng mawalan na siya ng pera, mawalan na siya ng hanap buhay sapagkat yun na yung last coins sa kanyang bulsa. At dito natin makikita yung act of generosity ng babaeng ito na bagamat nag-iisa or dadalawa na lang, last na tulo na lang ng kanyang hininga siguro, pero ibinigay niya sa Panginoon. Bakit? Alam niya na ang pagtitiwala niya, ang ibibigay niya sa Panginoon ay magkakaroon ng kabuluhan. Hindi masasayang. Kaya dito, hinalintulad ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, tandaan ninyo, sabi nga sa talata, laging maalala habang isinasaysay at ibinabahagi ang salita ng Panginoon, maipapahayag ang kasaysayan ng babaeng ito. Alam niyo po bang napakasarap isipin na kahit pagdating ng araw wala na tayo dito pero maaalala ng bawat isa ang ating mapagbigay na puso. Gusto niyo ba yon? Hindi kayo maalala lang nung wala na kayo na yung taong yon si Rochelle, siya yung madamot na tao na kahit ang yaman-yaman niya, hindi man lang siya makapagbigay, ang damot niya. Gusto niya bang ganon ang maalala sa inyo ng Panginoon or mga tao? Alam ko hindi. At napakagandang magtayo tayo ng isang monumento na maalala tayo na maganda, na mamimiss nila tayo, na maluluha sila pag tayo maalala. At dito, sa kasaysayan ng babaeng ito, hanggang ngayon inaalala ang kanyang kasaysayan. Amen? So mga next generation na darating, ang ginagawa nating ito ay nagiging halimbawa sa kanila. Amen. Sa mga kabataan, ang mga ginagawa niyong halimbawa o ginagawa niyong mabuti ngayon, ay yan po ay susundan ang mga susunod na henerasyon, katulad din po namin bilang mga magulang. Amen. At ngayong hapon na ito, makikita natin ang kasaysayan ng babaeng ito na sa kanyang pagbibigay, hindi ito nasayang. Sapagkat sa kanyang binigay, una niyang naranasan at nakita na bagamat hindi niya alam na nakita pala ng Panginoong Hesus ang kanyang ginawa. Akalain mo, yung babaeng ito nagbigay siguro hindi niya inasahan na yung napakaliit na sentimos, ibinigay niya, yun ang makikita. Di ba? May mga tao, pag nagbigay ka ng 10 pesos lang sa isang tao, hindi na yun maalala. Magrereklamo pa yung iba. Yung mga nagbigay ng thousands, talagang gusto pa talagang ipaprinta, ilagay pa yung mukha nila sa mga pader. Sino pong nakakakilala doon? Kailangan mong ilagay yung pangalan ko dyan para kahit ilang taon nang magdaan, makikita nilang nag-donate ako ng ganito. Pero kung iisipin mo, hindi naman niya sariling bulsa nang galing ang pera. Pero ang gusto ng Panginoon, maitama natin ang ating pagbibigay na nagmumula sa puso natin yung sumunod tayo sa Panginoon sapagkat sa bawat ibinibigay natin, maliit man o malaki, basta nanggaling sa puso po natin, gusto ng Panginoon na lagi nating alalahanin ang kanyang attention ay nasa sa iyo. The attention of Jesus nakita ng babaeng ito, hindi niya inakala. Akalain mo hindi ka nagpapapansin pero lagi kang napapansin. Bakit? Nakikita kasi sa puso. Amen mga kapatid. Kaya bawat ginagawa niyong maliit na bagay, hindi man ma-appreciate, hindi man kayo mapasalamatan, sa Panginoon yan, ang laking ngiti ng Panginoon. At ang attention ng Diyos ay lagi nasa mga nagmamahal na gumagawa. Kaya gusto niyo pang makuha ang atensyon ng Panginoon, mga kapatid. Lagi nating itama ang ating puso. Gawin natin na may masaya,
maging bukas lagi ang ating puso na tumulong gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito ang nakamtan ng babaeng ito. Noong panahon ng Israel, ang panahon ni Jesus, ang mga byuda na tinutukoy dito ay mga mahihirap. Ang kalaban po nila noon ay diskriminasyon. Yung hindi sila, yung itinatangi sila yung mga mahihirap na tao. Kaya nga sabi nila, kaawaan ninyo ang mga byuda. Pero sa panahon ngayon, pag tignan mo yung byuda, mas mayaman na sa'yo na may asawa. Di ba? Sinong may mga nakakakilala o may kaibigang byuda? Sila yung mas mayaman, sila pa yung mahilig tumulong, sila yung bukas palad. Pero noong unang panahon, mga kapatid, ang kalagayan ng mga byuda, ito yung kalaban nila, sila po ay mahihirap sa lipunan, hindi pinapansin. Pero nakita, yung attention ng Panginoon, nakita po sila ng Diyos. Yung devotion nila, yung affection, yung care, yung love, ipinakita ng babaeng ito. At pinakita niya yung 3 stars. Yung 1 Corinthians 13:13, sino makaalala doon? Yung faith, yung hope, at yung love. Umaasa siya na kahit yun na ang katiting or last na hininga or last na coins niya, nagtiwala siya sa Diyos na yun ay magkakaroon ng kabuluhan. Yung hope niya. At yung faith niya, pinakita niya sa tao, pinakita niya sa Diyos. Lord, naniniwala ko na ang ginagawang kong ito, kaya mong ibigay at i-provide ang aking pangangailangan. Amen? Yung sabi nga Philippians 4:19, kaya ng Diyos na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Saan magmumula? Sa kanyang kaharian, sa kanyang kalulatian. Gusto lamang ng Diyos, umasa tayo, magtiwala tayo, at ang pananampalataya natin ay umangat sa area ng pagbibigay. Minsan mahirap kasi sa isang mananampalataya, sabi niya, Lord, I trust you. Pero pagdating sa bulsa, hindi ka nagtatrust sa Diyos. Mahirap yon. Trust, ibig sabihin, fully trust. Buong pagtitiwala sa Panginoon. Na kahit mawawalan ka, alam mo ang Diyos mo na tumawag sa iyo ay ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Sapagkat, bakit? Alam ng Diyos ng puso mong mapagbigay. At lagi nating alalahanin, He is the first giver. Wala tayo. Ang Diyos ang unang nagbigay. Kung anumang meron tayo, ay ang Diyos ang nagkaloob niyan. Kaya't ang tungkulin natin ay magbahagi rin. Sapagkat ang pagbibigay hindi issue ng iyong bank account. Hindi issue ng iyong kalusugan. Ang giving na tinuturo natin ay issue ng puso. Gusto ng Panginoon mawala yung puso nating greedy, yung greediness sa puso natin. Yung greed, amen, yung kasakiman. Di ba may grade 14 na ay 12 na ba ngayon? So, nasa ang grade ba kayo? Sa greediness. Grade 1, grade 2. Greedy. Gusto ng Panginoon na wasakin at alisin yun sa puso natin. Yung pronunciation nagkaiba doon ha. Pero sa ang grade ba kayo? Gusto ng Panginoon ay break sa atin yon. Gusto ng Panginoon na ma-develop yung pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit hindi ka makapagbigay? Hindi ka nagtitiwala. Bakit? Natatakot ka. Ito na lang ang iluluto ko mamayang hapon. Ito na lang yung pera ko. Wala na akong pamasahe bukas. Pero kung may pananampalataya ka, may pag-asa ka sa Diyos, hindi ka matatakot na i-release. Alam niyo po ba sa akin, kahit nakasuot na gamit sa akin, pag sinabi ng Lord, kahit mamahalin yan, pag sinabi ng Lord sa akin, hubarin mo yan. Ibigay mo sa taong ito. Hindi ko na inaantay yung ilang segundo. Huhubarin ko na yan. Meron akong isang member, or hindi ko nababanggitin, pero experience ko po ito. Merong time na meron akong pinunda na isang mamahaling alahas. At may time na nagsalita sa akin ng Panginoon, may kausap akong isang tao. At ito'y singsing na napakamahal. Nagsalita sa akin ng Lord, ibigay mo ang singsing na suot mo. Nagkakape kaming dalawa. Sabi ko, Lord, gusto kong rebukein si Lord. Kasi ang mahal-mahal talagang pinag-ipunan ko.
Pero ayaw ko nang palampasin yung ilang segundo. Hinubad ko rin that time, kinuha ko yung kamay niya. Gusto ni Lord na iabot ang singsing na ito sa'yo. At gusto niyang maramdaman mo that He is your first lover. Siya ay dalaga. At sabi ng Panginoon, gusto ng Diyos na maramdaman mo na minamahal ka ng Diyos at ang singsing na ito ay patunay na walang hanggan niyang pagmamahal sa iyo. At hanggang ngayon nakita ko yung singsing. At yung singsing na yon na nag-iisa, pinalitan ni Lord ng ilang singsing sa akin. Hindi na ako bumibili ng mga alahas. Sinong nagbibigay? Si Lord. Kaya mga kapatid, gusto ni Lord na mawala yung kasakiman sa puso natin, mapagamit man yan or anumang binigay sa atin ng Diyos. Kung ating pagtitiwalaan siya na siyang mag-provide sa lahat ng pangailangan natin, you need to act. You need to do it. Amen? You show your faith. You show your trust to God sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Kahit anumang sitwasyon. Malapit ng ating Thanksgiving, magkakaalaman na naman sino yung magbibigay ng kanilang sacrificial giving. Pero gusto ng Panginoon na sa ating lahat, i-honor natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Mapasa treatise man yan, talent, treasure, or time, ibigay mo sa Panginoon. Sapagat yan ang hinahanap ng Diyos. Okay? Nakita ng baan ng Diyos at nakita at napatunayan ng babaeng ito that our giving matters to God. Matters to God. Sabihin mo, matters to God. Your giving is matters to God. Napakahalaga ito sa Panginoon. Sapagkat ang pagbibigay, yan ang susi ng pagunlad. Yan ang susi. Kung hindi mo alam magbigay, hindi ka marunong tumanggap. Magaling si Lord magpakita ng gilas. Yung sa puso mo palang dinidesire mo lang. Kung alam ni Lord na matapat tayo na nagbibigay, hindi mo pa hinihiling, ibinibigay niya na. Wala kaming bahay, pero si Lord ang nagpatayo ng bahay sa amin. Wala kaming ari-arian, pero si Lord ang nagbigay. Bakit? Sundin lang natin ang kalooban ng Diyos at hayaan mo ang siyang gagawa para sa atin. Kaya yan ang iiwan ko sa ating lahat mga kapatid. Ang pagbibigay, hindi ito issue ng puso, issue ng anuman nang meron tayo, issue ng puso na gusto ng Lord na i-mold sa atin yung mapagbigay na puso. Amen, mga kapatid? Nasusundan niyo po ba ako? Ang pagbibigay, nakikita mo yung attention ng Panginoon sa iyo. At pangalawa, makikita yung sabi nga sa kasaysayan na hindi nalimot ng Diyos ang ginawa ng babaeng ito. Kung tayo mapagbigay, isa tayo sa mga angkan ng babaeng ito na nagbigay ng masigit pa sa mga ibinigay ng mga mayayaman. Kaya alam mo, sinong may kaibigan or sinong may nakakilala na madamot dito, makikilala mo yan pag nasa kainan kayo. Tara, magkainan tayo. Kung sino yung unang bubunot at maghanap ng wallet at ang tagal-tagal maghanap, yun ang madamot. Sa bandang huli, sasabihin niya, nawawala ang wallet ko. Nalimutan kong nag-withdraw. Pero yung mapagbigay na puso, hindi mo pa yan hinihingan. Sa puso niya, gusto ka nang ilibre. Alam nyo, na-appreciate ko ang Marikina team. May mga ilan po dito na tuwing dumarating po ako dito, hindi po sila nasisiro na ako po'y i-treat, ilabas. At katulad nga naalala ko nga kanina, habang inaaral ko ito, inire-review ko ulit, pinaalala ni Lord yung babae, yung balo sa kasaysayan ni Elijah, na dumalaw siya sa Shunem, sa place ng Shunem na mayroong balon ay may isang mag-ina, ay isang mayaman na walang anak. Sabi niya, laging pumupunta ang propetang ito dito pero wala siyang matitirhan kasi pinapakain lang niya. Pinapakain lang nila ang propeta. Isang araw, nagplano na ang mag-asawa. Sabi niya, bakit hindi na lang natin siya pagawa ng room sa ating bahay? Para sa tuwing dumalaw siya rito, meron siyang titirhan. Aba, ang mga mag-asawang ito, yung act of generosity, nagdagan nila, nagkaroon pa ng extra effort. Hindi na lang nila pinapakain yung propeta, yung lingkod ng Diyos. Kundi kinupkup pa nila. At alam niyo po ba, sa ginawa nilang yun, ang hindi nila hiniling sa Diyos, ibinigay sa kanilang ng Diyos. Sa kasaysayan na yon, wala silang anak. Pero dahil sa kabutihan nila,
sabi ng propeta, tanungin mo sa mag-asawa kung anong gusto nilang iganti sa kanilang kabutihan. At alam nyo, wala silang hinilingin, pero sa puso nila gusto nilang magkaanak. At sabi ng propeta, sa taong ito, sa araw na ito, magkakaroon ka ng isang anak na lalaki. At nung umalis yung propeta, at sa pagdating ng panahon na tinakda na sinabi ng propeta, nagkaroon nga ng anak ng babaeng ito. Akalain mo, yung ginawang hospitality ng mag-asawa, hinigatan pa ng Panginoon. Kaya't mga kapatid, kung meron kayo isang bagay na parang hindi nagbubunga yung ginagawa nyong effort, yung ginagawa nyong mga pagtitiwala sa Diyos, dagdagan nyo pa ng effort yan. Sapagkat alam ko sa takdang panahon, hindi makakapayag ang Diyos na hindi ka gagantihan. Amen, mga kapatid. Magbubunga ang lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon. So makikita ito sa ating pagbibigay bilang kanyang mga anak, makikita ito kung nag-matured na tayo. Kasi as a Christian, unang-una makikita sa kanilang generous heart. Kaya mahirap magsabi na ikaw ay Kristiyano pero madamot ka. Mahirap yon. Ang Kristiyano'y kilalang masipag. Ang Kristiyano'y makilalang mapagbigay. Kaya kahit wala yan pera, nagkakaroon ng pera pagdating ng pagtulong. Bakit? Meron siyang pusong mapagbigay. Palakpakan nga natin ang Diyos sa mga nagbibigay, mga may pusong mapagbigay ngayong hapong ito. So gusto ng Panginoon na i-mold at ipaalala sa ating lahat na maglalo tayong mapalapit sa Diyos at lalo nating pag-igiin ang ating pusong mapagbigay, lalong-lalo na hindi lamang sa area ng salapi, kundi sa lahat ng bagay, sabi sa Biblia. Christian, sabi niya dito sa pangatlo, makikita daw sa bawat pagbibigay natin, nagbigay ang babaeng ito, na ipakita niya yung Christ-likeness, na siya ay sumusunod sa Panginoon, na ito ang Kristiyano, na hindi siya nagbibilang, hindi siya napipilitan, sapagkat sabi sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Yan. Hindi lamang motto yan. Hindi lang salawikain, kundi nasa Biblia. Kaya nga nabanggit ko sa Conception Church nung Thursday, sabi ko, pagdating ng pagbibigay, magsana makita sa atin na tayo nag-uunahan. Sapagkat mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi nga natin, tumatanggap. Sapagkat, ibig sabihin, pag tayo daw ay nagbibigay, ibig sabihin, sumasagana tayo, marami tayong ibibigay. At pag tayo na yung binibigyan, ibig sabihin, kailangan mo na, nangangailangan ka. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng binibigyan mo, nangangailangan. Sometimes, ginagamit ka rin ng Panginoon para sa katugunan nila at tinitest din ang puso mo para ibigay yon sa Panginoon. Eh sabi ko nga, pagdating sa pagbibigay as a Christian, hindi tayo madamot, hindi tayo pagdating ng offering, hindi tayo pumupunta sa toilet, hindi tayo nag-i-excuse sapagkat may mga ganon. Ayaw lang nila pag offering time na. Pumupunta, umaalis, kukunyari escape dahil ayaw niyang magbigay. Kahit magkano ang ating ibigay sa Panginoon, ino-honor ng Diyos yan, mga kapatid. It is better to give than to receive. Pagdating sa pagtulong, kung abuloy, mag-unahan sa pag-uubuloy. Sapagkat mas masaya ang nag-aabuloy kaysa ikaw ang inaabuluyan. Sinong gustong tumanggap ng abuloy? Umiiyak. Ayaw natin yon, di ba, mga kapatid? So, i-develop natin yung pusong mapagbigay. Sapagkat gusto ng Panginoon na tayo'y pasaganain sa lahat ng bagay. Sapagkat ito'y papaalala ng Diyos. Sino pong mga magsasaka dito? Mga magsasaka? Or nakakamasid na or alam niya yung trabaho ng magsasaka? Ang magsasaka ay nagtatanim ng butil. Nakakita na ba kayo ng magsasakang tinititigan niya ang butil, tapos umiiyak siyang tinatanim at sasabihin niya, sayang ka naman na butil, ilalaglag kita sa lupa. Hindi ganon. Hindi siya nanghinayang sa butil na itinatanim niya. Bagkos, masaya ang magsasaka na itinatanim at inilalagdag niya sa lupa ang butil. Bakit? Alam niyang magbubunga. Kaya ganyan ang ating pagbibigay sa Panginoon. Pag tayo nagbigay, huwag mong paghinayangan yung binigay mo.
Huwag mong bilangin. Ala, saan na naman kaya dadalhin ang mga offering na yan? Saan na naman kaya gagastuhin ang mga yan? Pag ninaalay mo ng isang bagay sa Diyos, huwag mo nang isipin kung saan gagamitin. Pananagutan na ng Panginoon yan. Pananagutan na po ng tagapag-ingat yaman ng church kung saan gagamitin. Pero sa ating simbahan, Cornerstone, napaka-sensitive at transparent po ang ating pondo. Hindi po kami, isa po ako sa pastor sa Hong Kong, wala pong dolyar na lumalabas sa ating church na hindi po nalalagyan or na ire-report. Hindi po na ire-report or na ililista iyan. Lahat po na-audit kami. Katulad din po dito. Hindi po namin basta-basta lustayin ang mga perang binibigay ng bawat isa sapagkat ito yung mga banal, pinagpala ng Panginoon ng mga pera. Kaya po kung aming gastuhin nang wala sa kabuluhan, kami po ang mananagot sa Diyos. Kaya kung kayo po ang nagkaloob ng bagay para sa Panginoon, isipin niyo palagi na si Abraham, nung ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, hindi siya umiyak. Ibinigay niya ng taos-puso. Si Abraham ay matanda na nung nagkaroon ng Isaac. Diba? Sa mga nagbabasa ng Bible, nung sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ialay mo si Isaac. Hindi lamang dito sa bakuran mo, kundi sa Mount Moriah. Mount Moriah ay napakalayong lugar. Sabi sa Bible, 3 days na maglakad. At si Abraham, sumunod siya sa Panginoon na walang anumang pagkakamot ng ulo, pagrereklamo na sabi, Lord, sinabi mo noon na magagaling sa akin ang angkan, maraming lahi, pero ngayon, iisa pa lang ang anak ko, kinukuha mo na, ialay ko na sa'yo, papatayin ko. Sabi ni Abraham, no. Hindi niya po ginawa yun sa Panginoon. Bagkos sumunod siya sa Diyos. Pinasan niya ang anak niya. Sabi nga, binatilyo na si Isaac nung ialay ni Abraham sa Panginoon. Naglakad sila ng 3 days. At bakit naman 3 days pa? Kung ikaw ay magulang, kung halimbawa ay may isang mahalaga sa iyo at gusto ni Lord na ialay mo sa Panginoon, kasi ang pag-aalay noong araw, papatayin mo yon sa altar, susunugin mo yon at tatanggapin ng Diyos. Yan ang pamamaraan noon, unang panahon ng pagbibigay. Ang bawat ialay noon ay sinusunog. So yan ang pamamaraan na gusto ng Diyos na gawin noon kay Isaac. At hindi po siguro, hindi naglalakad si Abraham na umiiyak na nagrereklamo sa Diyos. Sabi, Lord, ngayon palang nagdadalamati na ako. Sapagkat after 3 days, mawala na itong binigay mo sa akin. Ang labo mo kasi, binigay mo pa lang sa akin, hinihingi mo na. Hindi siya naggaganon. Bakit pinapatagal ni Lord ang isang bagay? Sapagkat gusto ng Lord na i-mold yung puso natin. 3 days pwede pang gumib up at mag-quit si Abraham. Pero hindi niya ginawa. 3 days, makikita niya, tititigan niya ang kanyang anak. Siguro matutulog sila ng gabi. Sabi niya, mawawala na ang aking anak. Ialay ko na siya. Ang anak niyang si Isaac, walang kamalay-malay. Tatay, saan tayo pupunta? Huwag kang mag-alala, anak. Mag-aalay tayo ng papuri sa Diyos sa Mount Moriah. At ang batay, malugod siyang sumunod sa tatay niya. Kung kayo po ay inaling tulad ni Isaac, huwag kayong maghinayang na ibigay ang buhay niyo sa Panginoon. Pag ang magulang niyo sabi niya, anak, maglingkod ka sa Diyos. Magpastor ka, gusto ko maglingkod ka sa Panginoon. Huwag mong panghinayangan yung buhay mong ibigay sa Diyos. Sapagkat kung ikaw ay Isaac, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi pinagkait ni Abraham si Isaac. At alam nyo, after 3 days, nung nakarating na sila sa bundok Moriah, susunugin na sana si Isaac. Hindi nangyari yon. Bagkus, nagbigay ng Panginoon ng isang kambing na iaalay kapalit ni Isaac. Bakit hindi natuloy? Hindi naman talaga matutuloy yon. Ang gusto lang ng Panginoon ay makita, matest ang puso ni Abraham. At sabi niya, Abraham, napatunayan ko na ngayon kung gaano kakatapat sa akin. Binigyan kita, sabi siguro, Daniel, binigyan kita ng 1,000,000 at sinabi ko ito, ibigay mo sa church or ipagpalain mo isang taong ito. At sinabi mo, yes Lord, ibigay ko ito.
At nung nakita ng Lord, ibinigay mo yon. Anak, I'm so proud of you. Yung 1 million na binigay mo, dadagdagan ko pa ng ilang milyon sapagkat ako ay matapat na Diyos. I am your Jehovah Jireh. Palakpakan natin ang Panginoon. He is our Jehovah Jireh. Amen? Kaya tatandaan natin ito mga kapatid. Iiwanan ko itong mensaheng ito ng gusto ng Panginoon sa ating lahat. That we give, magbigay tayo sa Panginoon ng masigit pa sapagkat ito ang hiling niya sa atin. Okay, yung sinabi ko kanina sa buhay ni Abraham, sa Genesis chapter 22 verse 5, yung true worship, yung pag-aalay niya sa Panginoon. Yung alay niyang handog sa Diyos. At sabi sa Romans 5:3, not only that, but we also rejoice in our sufferings because we know that our sufferings produces perseverance. Mahirap sumunod sometimes, pagsubok sometimes ang mga pagsunod. Mahirap, pero lagi mong tatandaan na sa bawat pagsunod katulad ni Abraham ay nagkaroon ng kabuluhan sa Panginoon. Napahirapan siya, nahumakbang siya sa pananampalataya, pero sabi niya, always rejoice in the Lord. Sabi niya, magpasalamat kayo sa lahat ng panahon. Maliit man ang iyong tinatangkilik o malaki, lagi niyong ibalik ang pasasalamat sa Diyos. Sapagkat diyan pinapaunlad at pinapalago ng Panginoon. Ang bilis ng oras natin, nakakagulat. Amen. Hallelujah. Makikita ng Diyos at gusto ng Panginoon i-develop yung fully trust natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagpala at hindi nakakalimot sa atin. No one has ever become poor by giving. Meron bang naghirap na mapagbigay? Wala. Bagkus, lalong sumagana ang nagbibigay. Sa mga taga-Macedonia, naghahanap, hindi sila mayayaman. Pero sila pa yung pumipilit noon kay Apostol Pablo. Sabi niya, Apostol Pablo, bigyan mo kami ng pagkakataon na magbigay pa. Sabi ni Apostol Pablo, mahirap na yung sitwasyon ninyo, pero I'm so proud. Sabi ni Apostol Pablo, napaka-proud ko sa inyo. Kayo pa ang pumipilit upang pagpalain ang sinuman. Pagpalain ako. At ang Diyos, hindi niya pinipikitan ang mga anak niya na nagkakaloob. Amen? So this is an act of generosity. So lagi nating isipin ito na bawat puso, bawat isa sa atin, hindi lamang ikaw ay mapagbigay, kundi manatili kang mapagbigay. Huwag mong itigil ang iyong ginagawang kabutihan ngayon, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay mag-aani kung hindi ka titigil. Ang Diyos ang nagpapala sa kanyang salita. Bawat sinasabi niya, sabi nga sa Habakkuk chapter 3 verse 17, na kahit man wala nang bunga ang lahat ng ginagawa mo, minsan hindi mo nakikita ang bunga ng lahat, iniiyakan mo, pinagpipray mo sa Panginoon. Pero sabi niya, manatili kang magtiwala sa akin, sapagkat ako ay matapat na Diyos. Your goodness, sabi nga ni Haring David, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Paghabulin natin, lagi nating harapin ang Diyos na nagpapala. Ang pagpapala ng Diyos laging hahabol sa atin. Generous heart, ang pagpapala at pabor ng Diyos nasa inyo palagi. Hindi niya kayo malilimot pagdating ng gipitan, pagdating ng karamdaman, pagdating ng mga problema. Bakit? Ino-honor natin lagi siya pagdating sa pagbibigay. Kaya ngayong hapon na ito, ang gusto ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya that He can provide our needs at huwag tayong mapagmahal sa salapi. Hayaan natin ang salapi ang siyang magmahal sa atin. Sapagkat kung mahal tayo ng salapi, hahanapin ka lagi. Amen. Sapagkat kung minahal mo ang salapi, mapapahamak at mapapagod ka. Tumatakbo ang salapi. Lumilipad ang salapi. Nasusunog ang salapi. Pero kung ang alam mo ang Diyos na nagbibigay ng salapi, ang inuuna mo sa lahat ng bagay, lumilipad, hinahabol ka ng salapi. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon at tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon, na tayong lahat ay ma-develop yung pusong mapagbigay. So Cornerstone Church at sa mga relatives ka, mga mahal sa buhay, lagi nating ipakita yung puso nating mapagbigay, matulungin sa bawat isa. Yung mga puso natin, yung pakinig natin, yung mga advices natin, huwag nating ipagkait yon.
sapagkat yan din po ang palatandaan ng isang mapagbigay na puso. Yung hindi mo ipinagkakait yung tenga mong makinig sa problema ng may problema. Hindi mo ipagkait yung panalangin mo, yung time mo, na alam mo kahit natutulog ka ng 3:00, pag tumawag yung isang member na umiiyak, please, hindi ako makatulog. Pwede bang ipag-pray mo ako? Pag ikaw ay may generous heart, bumabangon ka at makipag-iyak, makipagpanalangin sa kanya. Bakit? Ikaw ay mapagbigay, hindi lamang sa lapi, kundi sa lahat ng bagay. At alam niyo po, nire-reward ng Panginoon ang lahat ng yan. Amen, hallelujah. Ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. At mapalad ang sino mang nagtitiwala. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 17:7-8, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng umaasa sa Kanya. Asahan natin ang Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng sinabi niya sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Huwag kang matakot pag ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Sapagkat pag tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, kargo ka ng Diyos. Kaya ako, sa Hong Kong, no work, no pay na ako ngayon dahil gusto kong maglingkod ng mas maraming time sa Lord. No work, no pay ang kapalit. Sabi ko sa Lord, Lord, I want to increase my faith. I want to experience you once again, that you can provide all my needs according to your riches and glory. At alam ko, ng Diyos ay tapat sa akin at sa iyo. Ang Diyos ay tapat ngayon, bukas, noon, ngayon, at magpakailanman. Tayong lahat ay pumikit at tayo po manalangin. Ihanda natin ang ating mga puso. Dadako tayo rin. Magtitake tayo ng Holy Communion ngayong hapon. At gusto ng Panginoon, alalahanin din natin ang kanyang kabutihan. Yung kabutihan niya sa atin na matay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y kanyang tubusin. So ngayong hapon na ito, wag mong ipahintulot na lalabas ka sa lugar na ito ngayong hapon na hindi mo pinasalamatan ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Ang nanay mo, dinamitan ka. Ang tatay mo, binigyan ka ng lahat ng pangailangan mo. Pero ang tatay natin, ang Diyos mo, binigyan ka ng buhay. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos na buhay. Amen? Iniligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hallelujah, Jesus. We praise your name. Okay. Nais ko na ang mga ushers natin, habang kinakanta natin itong last songs, ay tanggapin natin ang ating mga elements ng Holy Communion at ihanda natin ang ating mga puso. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, pag gawin ninyo ito, mag-antayan kayo. So, let's do it na isang pag-alala ng kabutihan ng Diyos sa atin. Na kung saan, sabi niya, sa bawat paggawa ninyo ito, ipinapahayag ninyo na kayo ay nag-aantay ng matyaga sa aking muling pagbabalik. Hallelujah. You are forever in my heart, to see me through the season, covered with your hands, and lead me through your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting
pagsamba sa ating Panginoon. As we partake the Holy Communion, gusto na Panginoon na marinig sa puso mo ngayong umagang ito, na sabihin mo, Lord, without you I am nothing, and thank you for the life that you have given to me. Hallelujah. Praise God. Without you, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I've carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, salamat sa inyong katawan na nabuyubay sa krus ng Kalbaryo, na pahirapan upang kami matubos. Ngayong hapon na ito, Panginoon, narito ang aming buhay. Muli naming inialay sa inyo at inialay ang lahat ng pagsamba rin at pasasalamat sa inyong kabutihan, sa kapatawaran, sa kalinisan, at sa buhay na ibinigay mo sa amin, dakilang Diyos. Salamat na ikaw nagbigay at kami, O Diyos, ay tumanggap ng buhay at ang kaligtasan at ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. Kaya't ngayong hapon na ito, naririto kami nagkakaisang tatanggap sa katawang ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Sabi mo na sa aming pag-aalala ng bagay na ito ay pinapahayag namin at nakikiisa kami sa inyong katawan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, kainin natin ang hostia. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you for the body of Christ. In the same manner, in the same way, after supper, he took the cup. And when, sabi niya, he took the cup. After supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whenever eat the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord." Kaya sabi ng Panginoon, gawin natin ito bilang paggalang sa katawan ni Kristo, bilang paggalang sa kanyang banal na dugo na nabubus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, narito kami, namamagitan din at inaalala ang bawat karamdaman sa aming mga mahal sa buhay, maging sa bawat isang naririto. Sa aming pagpapartake, Panginoon, at pagtanggap ng dugo, Panginoon, na Kristo. Umaasa kami, Panginoon, we receive fully, Panginoon, kalusugan at kalakasan, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. So Lord, ngayong hapon na ito, dalangin namin wholeness sa bawat isa, dakilang Diyos, at muling kalakasan sa mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa inyong banal na dugo na aming iti-take ngayong hapon na ito. In Jesus' name, inumin natin ang saro. Praise your name, Lord. Jesus, marami pong salamat, Panginoon, ngayong hapon na ito. Isa pong biyaya sa amin na aming muling narinig at naipalala mo ang mga bagay-bagay na hindi namin maalala, na hindi namin alam. At narito kami bilang isang katawan, Panginoon. Lord, inaamin po namin na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng meron kami.
At alam namin na sa pagtitiwala namin sa inyo, hindi kami mabibigo sapagkat ikaw ay buhay, sapagkat ikaw ay matapat na Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay, sapagkat walang imposible sa inyo, Panginoon. Hayaan mo na sa hapon na ito, ng lahat ng naririto ngayong hapon na ito, Lord, let faith arise in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, na magtiwala kami sa inyo sa lahat ng bagay. Gawin namin ang layunin, ang iyong kalooban, O Diyos, at sapagkat alam namin na kaya mong gampanan ang iyong Panginoon, ang iyong pagka-Diyos sa amin, dakilang Diyos. Kahit Lord, silyuhan mong mga salitang ito, na hindi lamang narinig ang bawat isa, na hindi lamang tinanggap, kundi manatili sa puso namin at gagawin namin ito, Panginoon. At umaasa kami na lahat ng ginagawa namin sa inyong kalooban, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Taas natin mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Remember all the hands na nakataas ngayong hapon na ito. Alam ko, Lord, alam mo ang mga tinataas, dinadala ng mga kamay na ito. Dalangin po namin, palakasin mo, Lord. Wala kang lalampasan, O Lord, sa bawat isa. Touch their lives once again, O God. Lord, I pray, O God, may your goodness and mercy shall follow them all the days of their lives, that no weapon formed against them shall prosper. Lord, continue to protect them. I decree and declare Psalm 91 sa kanilang mga buhay at mga pamilyang nire-representa nila ngayong hapon na ito. At dalangin ko po, Panginoon, na ang lugar na ito, ang bawat isang naririto, ay gamitin mo kami bilang kasangkapan, maging biyaya, Panginoon, katulad ng tinapay, pagpira-pirasuhin mo kami maging biyaya sa lahat at sa buong mundo, Panginoon. At kami magliwanag, O Diyos, at makikita na kami yung mga tinawag. Kahit ngayong hapon na ito, ang mga nakataas na mga kamay na ito, pagpalain mo, O Diyos. I pray prosperity sa bawat ginagawa ng kanilang mga kamay. I pray, O God, that you would increase, Lord, ang kanilang mga hanap buhay. Ang lahat ng ginagawa po nila ay patuloy na pumunlad, dakilang Diyos. Sumagana sa lahat ng bagay. At sa bagay na ito, sila ay maging biyaya, dakilang Diyos. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the face of God shine upon you and be gracious unto you now and forever. In Jesus' mighty name, lahat po'y magsabi ng masayang amen. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung generous naman na palakpak dyan. Woo! Yan na ba yung generous na palakpak natin? Mas malakas pang sigaw. Hallelujah! Hallelujah to the Lord of Lords and the King of all kings. Hallelujah. Praise the Lord and thank you everyone sa inyong pagdalo ngayong hapon. At masaya kami na nakasama namin kayo. At umaasa po ako na hindi lamang sa mga first timer, hindi lamang ang araw na ito kayo nakasama, Corson Marikina, kundi sa mga susunod pa nating gawain. Amen. See you all again. At ibabalik po ito.